ang ikalawang pagparito ni Kristo. Sinasabi ng Biblia na si Jesus ay babalik sa lupa. Bakit kailangan ang ikalawang pagdating ni Kristo? Ano ang gagawin ni Jesus sa kanyang pagbabalik? Malapit na ang ikalawang pagdating. Sa katunayan, ipinangako ni Jesus sa kanyang mga disipulo na siya ay muling darating. Sabi sa Juan 14 verse 1-3, "Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi, sinasabi ko sa inyo, ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng isang dako. At kung ako'y pupunta at maghanda ng isang dako para sa inyo, ako ay muling paparito at tatanggapin ko kayo sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon ay naroroon din kayo." Nangako si Jesus na darating muli at ang mga propesiya sa luma at bagong tipan ay tumutukoy sa ikalawang pagparito ni Kristo bilang isang mahalagang kaganapan sa plano ng Diyos. Binabalangkas ng Biblia ang iba't ibang mga talata na nagpapahayag ng ikalawang pagparito ni Kristo. Kabilang dito ang pakikipagdigma ng Panginoon laban sa mga bansa, ang kanyang mga paa na nakatayo sa bundok ng mga olibo. Zacarias 14 verse 3-4. Ang anak ng tao na dumarating sa mga alapap ng langit na may kapangyarihan at kaluwalhatian. Matthew 24 verse 30. At nagkaloob ng kaharian sa mga apostol ni Kristo, kung paanong ipinagkaloob ng kanyang ama ang isa sa kanya. Lucas 22 verse 29-30. Si Jesus na itinaas mula sa kanila patungo sa langit ay darating sa parehong paraan na nakita nila siya na umakyat sa langit. Acts 1 verse 11. Nangangako rin ang Biblia ng mabilis na pagdating na may mga bantimpala para sa bawat isa ayon sa kanilang gawain. Apokalipsis 22 verse 12. Bakit kinakailangang bumalik sa lupa ni Jesus? Napakahalaga para sa lahat ng sangkatauhan, kabilang ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya, mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Ang sagot ay kailangan ang ikalawang pagdating ni Hesukristo para sa kaligtasan ng tao gaya ng ipinangako niya na pigilan ang sangkatauhan sa pagkalipol. Ang banta sa kaligtasan ng sangkatauhan ay pangunahin dahil sa modernong pakikipagdigma at ang mga sandata na magagamit ng sangkatauhan. Sa makatuwid, ang ikalawang pagdating ni Kristo ay kinakailangan upang iligtas tayo mula sa mga banta ng nuclear. 9 na bansa ang kasalukuyang nagtataglay ng mga sandatang nuclear: ang US, Russia, China, France, Great Britain, Israel, India, Pakistan at North Korea. Pinaniniwalaang humahabol ang Iran ng mga sandatang nuclear, at kung gagawin ito, maaaring sumunod ang ibang mga bansa sa gitnang silangan tulad ng Egypt at Saudi Arabia. Kung patuloy na pagbubutihin ng Hilagang Korea ang teknolohiyang nuclear nito, maaaring magkaroon ng karera ng armas sa silangang Asya na magpipilit sa Japan na talikuran ang non-nuclear na paninindigan nito mula noong 1945 nang ihulog ng Estados Unidos ang 2 bombang atomika sa Hiroshima at Nagasaki na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 150 na mga mamamayang Hapones. Ang mundo ay nabuhay na may pag-asa ng digmaang nuclear, ngunit ang mga sandatang nuclear ngayon ay higit na mapanira at mapanganib. Ang nuclear arsenal ng mundo na binubuo ng 825 na armas mula sa China, France at UK ay nasa panganib mula sa mga teroristang grupo na makakuha ng mga sandatang nuclear. Ang International Atomic Energy Agency ay nagdokumento ng 18 na pagnanakaw o pagkawala ng plutonium o napakayamang uranium na karamihan sa mga kaso ay hindi na kumpirma. Sinira ng mga otoridad ng Russia
ang daang-daang kasunduan sa pagpupuslit ng material na nuclear na itinatampok ang kakulangan ng kasalukuyang mga hakbang sa seguridad at ang potensyal para sa mga teroristang grupo na makakuha ng akses sa mga sandatang nuclear. Ang ikalawang pagdating ni Hesukristo ay mahalaga para sa kaligtasan ng tao at maiwasan ang pagkalipol ng sangkatauhan. Ang Biblia ay nagbabala tungkol sa isang araw ng katapusan maliban kung ang banal na pamamagitan ay ibinigay. Ang mga salungatan sa ika-20 at ika-21 siglo ay kadalasang nag-uugat sa mga salungatan sa etniko at pambansa na humahantong sa pangmapangwasak na tunggalian. Inihula ni Jesus na ang mga bansang estado ay babangon laban sa bansa at mga kahariang estado na nagreresulta mula sa mga pangkat ng lahi, pambansang pagsasaayos at mga digmaang batay sa relihiyon. Sa kanyang ikalawang pagparito, tuturuan ni Jesus ang sangkatauhan na makayanan ang labanang etniko at magdala ng tunay na hostisya. Siya ay hahatol sa pagitan ng mga bansa at sasawayin ang mga tao. Tuturuan silang gamitin ang kanilang mga espada at sibat sa ikabubuti. Ang banal na intervention na ito ay kinakailangan para sa pagpuksa sa sangkatauhan at sa pagpapanumbalik ng tunay na kapayapaan. Dahil ito ay nagpapahintulot sa kanya na mamuno sa lahat ng mga bansa at turuan sila kung paano makamit ang kapayapaan. Nabigo ang Liga ng mga Bansa at United Nations na magdala ng tunay na kapayapaan dahil napaharap sila sa maraming digmaan at genocide. Ang mga peacemaker ng UN ay may reputasyon para sa kaunti o wala. At ang kanilang mga aksyon ay maaaring ipag-utos sa pahintulot ng host government na humahantong sa panibagong salungatan, kahit na ang mga pagsisikap na higit sa tao ay hindi magdadala ng tunay na kapayapaan at ang kaligtasan ng sangkatauhan ay nangangailangan ng ikalawang pagdating ni Jesus. Si Jesus ay babalik sa lupa at magdadala ng isang espesyal na gantimpala para sa mga sumusunod sa kanya at nagsagawa ng kanyang paraan ng pamumuhay sa panahon ng kanilang pisikal na pag-iiral. Sa kanyang ikalawang pagparito, dadalhin niya ang kaloob na buhay na walang hanggan sa mga sumamba at naglingkod sa kanya. Ang kapalaran ng mga namuhay ng makadiyos na nagpapakita ng lakas ng loob na sumalungat sa ating kultura at sa mga maling halaga nito ay mababago sa isang sandali. Ang mga kasama ni Jesus ay tinawag, pinili at tapat. Isang grupo ng mga tao ang susunod kay Hesukristo at babalik si Jesus upang tubusin sila at bigyan sila ng buhay na walang hanggan sa pamilya ng Diyos. Siya ay magpapakita sa pangalawang pagkakataon, hiwalay sa kasalanan para sa kaligtasan ng mga sabik na naghihintay sa Kanya. Ililigtas ni Jesus ang mundo mula sa pagkawasak sa sarili. Ihahayag ang landas tungo sa kapayapaan at magbibigay ng kaligtasan sa matatapat na mga banal. Ang kanyang ikalawang pagparito ay magdadala ng pagpapalayas kay Satanas at si Jesus at ang mga nabuhay na mag-uling mga banal ay mamamahala sa lupa. Si Jesus ay mag-aalay ng kaligtasan sa mga nakaligtas sa mga kaganapan sa katapusan ng panahon, ngunit hindi kabilang sa mga tapat na santo at kalaunan sa lahat ng nabuhay at namatay nang walang pagkakataong sumunod sa Kanya. Sa ilalim ng pamumuno ni Jesus, ang sangkatauhan ay makakaranas ng tunay na kapayapaan, kasaganaan at layunin at makakasama ang mga tapat na banal sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Ang mga tagasunod ni Jesus ay sabik na naghihintay sa kanyang pagpapakita at nananalangin para sa kanyang kaharian. Ililigtas ni Jesus ang mundo mula sa pagkawasak sa sarili.
ihahayag ang landas tungo sa kapayapaan at magbibigay ng kaligtasan sa matatapat na mga banal. Ang kanyang ikalawang pagparito ay magdadala ng pagpapalayas kay Satanas at si Jesus, at ang mga nabuhay na mag-uling mga banal ay mamamahala sa lupa. Si Jesus ay mag-alay ng kaligtasan sa mga nakaligtas sa mga kaganapan sa katapusan ng panahon, ngunit hindi kabilang sa mga tapat na santo at kalaunan sa lahat ng nabuhay at namatay nang walang pagkakataong sumunod sa Kanya. Sa ilalim ng pamumuno ni Jesus, ang sangkatauhan ay makakaranas ng tunay na kapayapaan, kasaganahan at layunin, at makakasama ang mga tapat na banal na walang hanggang kaharian ng Diyos. Ang mga tagasunod ni Jesus ay sabik na naghihintay sa kanyang pagbabalik at nananalangin para sa kanyang kaharian. Ang pagbabalik ni Jesus ay nalalapit na, ngunit ang eksaktong oras ay nananatiling hindi alam. Tinanong ng mga alagad si Jesus tungkol dito bago siya bumalik, at ipinaliwanag niya na hindi para sa kanila na malaman ang mga panahon sa otoridad ng Ama. Maaaring bumalik si Jesus bukas, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, o 100 years mula ngayon. Nangangahulugan ito na dapat tayong laging maging handa para sa kailakalawang pagdating ni Hesukristo at tumuon sa Kanya. Habang sinusubukan ng dyablo na gambalahin ang sangkatauhan mula sa pag-unawa sa mga palatandaan at kalapitan ng kanyang pagdating. Thank you for watching, and please subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will notified.